A day in my life bilang trainee dito sa Japan. Hi dear, ohayo gozaimasu. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, 4 na taon na. Dear, kung hindi ka naman busy, tara, samahan mo kami ni Rain na mag-Sakura viewing ngayong araw. Pero bago yon, kailangan muna naming magsuot ng yukata. Pangarap kasi ito ni Rain na makapag-yukata dito sa Japan. Ako kasi ilang beses nang nakapagsuot nito dito. Ang yukata nga pala ay ang lighter version ng kimono dito sa Japan. Mas manipis at mas magaan itong isuot kaysa sa kimono, kaya naman madalas itong sinusuot tuwing spring at summer. Hindi ako mahusay magsuot ng yukata pero naitawid naman namin dahil sa panunod sa YouTube. Feeling ko yung hindi namin naitawid ay yung paglalagay ng makeup sa mukha. Hindi kasi kami parehas marunong maglagay ng mga kolorete sa mukha ni Rain. Hindi nga rin namin alam kung ano yung mga tawag dun sa mga ginagamit sa pagmi-makeup. Kaya dear, pasensya ka na sa kung ano mang mga nakikita mo dito sa pagmumukha namin. Basta lang kami naglagay dyan ng mga pampapula. Malapit lang yung pupuntahan naming park kaya naglakad lang kami. Siguro mga nasa 15 to 20 minutes lang kaming naglakad at nandito na nga kami agad sa may bukana. Tignan mo naman, dito pa lang kitang-kita mo na agad ang mga nagagandahang mga sakura flowers. Ang sakura season nga pala dito sa Japan ay kalimitan 2nd to 3rd week of April. At ang tinatagal lang ng pamumukadkad ng bulaklak ay 1 or 2 linggo, depende sa weather. Kapag maulan, madali silang malalagas. Isa nga talaga yung cherry blossom sa mga dinarayo ng mga turista dito sa Japan, kaya mas maraming turista ang pumupunta dito kapag spring. Mapalad lang din talaga kami kasi napakalapit ng dormitory namin dito sa Mizumadera Park, kung saan napakaraming mga sakura trees na namumukadkad talaga yung kagandahan ng mga bulaklak nito tuwing spring. First time nga dito ni Rain sa lugar na to, kaya naman for the emote talaga ang first son, pero sa totoo lang pang ilang beses ko na ditong nagpunta. Pero hindi pa rin ako nagsasawa sa kagandahan ng mga bulaklak ng sakura. Sa lugar na ito kung saan maraming sakura ay meron din palang nakatayong temple. Ito ang Mizumadera Temple na matatagpuan malapit lang din dito sa may bahay namin. At nadadaanan ang temple na to bago makaakyat at makarating sa mas maraming mga sakura trees. At nandito na nga kami sa mas mataas na bahagi ng park. Napakalawak dito at napakaraming pwedeng gawin. May mga nagbabadminton, may mga nagpipiknik at marami din naman ditong mga nagkakantahan kahit may mga edad na. Ang lugar na ito ay dinarayo din naman talaga ng mga Japanese para makapag-relax sila. Sa kabilang bahagi nga pala ng park na ito ay merong malaking pond kung saan nakakita ko ng isang mag-anak na turtles. Siguro ay magsasakura viewing din silang mag-iina, kaso lang wala silang kasamang daddy turtles. Nasaan kaya yun? Dear, kahit yung pond dito sa Japan sobrang linis at linaw ng tubig kaya naaninag pa rin kahit mga turtles na naglalango yan. Diba no? Sobrang relaxing lang talaga sa paningin yung mga sakura flowers. Weekdays nung time na nagpunta kami rito kaya hindi masyadong matao. Pero kapag weekend, sobrang dami ng tao siguro dito. Sa 4 na taon ko dito sa Japan, ilang beses na rin ako nakapag-sakura viewing sa iba't ibang lugar. Pero hanggang ngayon, na-amaze pa rin talaga ako sa kagandahan ng mga bulaklak na ito. Sana sa atin sa Pilipinas, tumutubo rin yung mga ganitong klaseng bulaklak para naman makapag-relax din tayo kahit papano. Sa totoo lang dear, kapag namamasyal ako dito sa Japan at nakakakita ko ng mga ganitong kagagandang tanawin, hindi ko talaga maiwasang maisip yung family ko na sana nakikita rin nila tong mga nakikita ko. Madalas ko silang naiisip yung family ko na sana nai-experience din nila yung mga nai-experience ko dito sa Japan. Lalo na yung mga ganitong pagkakataon na napakaganda ng kapaligiran. Kung pwede nga lang bitbitin na lang sila dito para ma-experience din nila to, kaso hindi wala pa tayong maraming pera. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko ditong maglakad-lakad. Nagpapanggap lang naman ako dito na mahinhin. Sa totoo lang, nahihirapan ako sa paglalakad gamit ang bakyang ito. Ito nga palang suot namin ni Rain na yukata. Hiniram ko lang to sa mga kasama ko dito sa bahay. Meron kasi kami nitong tag-iisa, binigay ng company namin. Kaso lang yung sa akin, naiuwi ko na sa Pilipinas at naipamigay ko na doon. Dear, ang mga Japanese nga pala, napakahihilig nilang mag-picnic. Kaya kapag spring season or kaya naman ay autumn, marami kang makikitang mga family na nagpipiknik sa mga park. Ganito pala kaganda yung mga sakura flowers sa malapitan. Sobrang ganda, 'di ba? Kaya dear, kung gusto mong ma-experience yung sakura season na hindi kailangan gumastos ng mahal dahil sa plane ticket, mag-apply ka na dito sa Japan. Marami nang nag-hiring diyan sa mga agency natin sa Pilipinas. Kailangan mo lang din talaga magtiyaga. Unahin mo nang applyan yung agency ko, yung YWA Human Resource Corporation. Para naman mas marami pa tayong maka-experience ng ganitong sakura season tapos libre lang. Paano dear? Hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy ka. Sa susunod ulit. Salamat sa panonood.